Napahawak si Stephen sa kanyang sentido at pabagsak na nilapag ang papeles na binabasa sa lamesa. Kanina pa siyang nai-stress sa mga iyon dahil hindi niya matapos-tapos sa dami. Hindi na nga siya nakakain ng lunch kahit paniyaya siya ng kanyang sekretary. Nagbuntong hininga si Stephen at tumayo. Kinuha niya ang coat at sinuot. Lumabas siya sa kanyang opisina. Sakto namang papasok na sana ang sekretarya niya, si Jason. Sir, gulat na saad nito. May hawak pa itong mga papeles. Leave that on my table. Kakain ako sa labas. Seryosong niyang saad. Copy, sir. Saad naman ng sekretarya. Sumakay siya sa sasakyan niya nung tuluyan siya makalabas ng kumpanya niya. At noong makarating nga sa mismong restaurant na palagi nilang kinakainan, ay wala na siyang sinayang na oras kundi pumasok at nag-order. Gutom na siya. Habang kumakain si Stephen ay napapatingin ng mga tao sa kanya. Yung iba ay kinikilig, natutuwa, at ang iba naman ay alam niya kung ano ang klaseng tingin ang ibinibigay sa kanya. Panggagamit. Dahil siguro naabot na niya ang kanyang pangarap na maging isang mayor sa kanilang bayan at isang sikat na businessman. Pero kahit ganon ay may kulang pa din na pilit niyang kinakalimutan. Pagkatapos niyang kumain, ay mabilis din siyang lumabas sa restaurant na iyon dahil nagsisimula na magsisalapitan ng mga tao sa kanya. Natatakot kasi halos lahat dahil masungit nga si Stephen. Ngunit habang papalapit siya sa kotse na kung saan naghihintay ang driver niya nang may marinig siya ng pito ng isang pulis. Napahinto si Stephen at kunot noong napatingin sa kanyang kaliwa. Sakto namang may isang batang lalaki na tumatakbo papunta sa direksyon niya habang hinahabol ito ng 3 pulis. Dahil nga hindi ito nakatingin sa dinadaanan niya, ay bumangga ito sa kanya. Aray! Daing ng bata nung matumba ito. Hoy! Sigaw ng isang pulis na malapit na sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng batang lalaki saka mabilis na tumayo at nagtago sa likuran ni Stephen. Kumunot lalo ang noon niya habang pilit na tinitignan ang mukha ng bata ngunit hindi niya makita. Sir, tulungan niyo po ako. Wala po akong kasalanan. Nagmamakaawa po ako. Umiiyak na saad ng bata habang mahigpit ang kapit sa coat niya. Mayor! Nauutal na saad ng isang pulis na nasa harapan na niya pala. Tinignan ni Stephen ng 3. Ano nangyayari? Yung bata pong yan nagnakaw. Tumakbo kaya hinabol namin. Sagot ng nasa gitna. Hindi totoo yan. Hindi ako nagnakaw. Mali kayo nakakala. Sigaw ng bata. At bakit ka tumakbo ha? Malamang ikaw may gawa. Huwag mo na kami lokohin, bata. Saad ng pulis. Hindi nga sabi eh. Sigaw ulit ng bata. But, what did he steal? Putol ni Stephen sa pulis. Kwintas po ng isang babae, Mayor. Sagot nito. Did you check the CCTV footage? Natahimik ang mga pulis at nagkatinginan. Umiling ang mga ito na tila napahiya. I'll go with you in the police station. At titingnan natin ang CCTV footage kung ang bata ngang ito nagkuha. Walang nagawa ang mga pulis kundi sumang-ayon na lang. Sir, ipapakulong niyo po ba ako? Humihikbing saad ng bata na nasa likuran pa rin niya. Mas lalo ring humigpit ang kapit nito sa kanyang coat. Bumuntong hininga sa Stephen saka hinawakan ng kamay ng bata at saka mahinang tinanggal ang kamay nito. Hinarap niya ito. Nakayuko ang bata ng humihikbi. Lumuhod siya para mapantayan ito. Hindi, dadalhin lang kita sa presinto. Pero hindi po ako nagkuha nun. Saad ng bata. Kung hindi ka ang kumuha, hindi ka kabahan. Tutulungan kita. Mahinang saad ni Stephen. Inangat ng bata ang mukha saka tinignan siya na may pag-asa sa mata. Talaga po? Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Stephen na makita ang kabuuang itsura ng bata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Sobrang nagulat siya at hindi makapaniwala. Kung hindi siya nagkakamali, kamukha niya ang bata noong bata pa lamang siya. Kamukhang kamukha niya. Pero paano? May nawawala ba siyang kapatid? May anak ba siya nang hindi niya alam? Ngunit may biglang pumasok sa kanyang isipan. Miela. Paano nga ba napunta si Stephen at Miela sa sitwasyon na nagkahiwalay sila ng ilang taon? Magkakabalikan pa nga ba sila? Bakla!
Malakas sa sigaw ng isang baklang parang nakalunok ng megaphone. Napatigil si Miela sa pagsasampay at sinama ng tingin ang kaibigan niyang bakla na si Olivia na dating Oliver. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Olivia, at nagsisisigaw ka pa? Kaya aga-aga nambubulabog ka. Inis niyang saad na makalapit si Olivia sa kanya. Ay wow sobrang bait mo naman. Thank you Ikaw nga kay aga-aga sungit mo. Nakapamaywang na saad ni Olivia pero inirapan niya lang ito. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Tanong ni Miela ulit habang nagpatuloy sa pagsasampay ng mga nalabahan ng mga kumot. Ngumiti ang bakla saka nakangiting lumapit sa kanya lalo. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Ano ba yan? Palagi ka nalang walang alam sa paligid. Nakasimangot na saad ng kaibigan. Kasi wala naman talaga akong pakialam sa paligid. Hindi ako tsismosa katulad mo, no? Aray masakit yun pero true. Daing nito. Hay, pero ito nga. Alam mo bang dadating na raw ang anak ng senyor at senyor na galing sa Amerika? Tumaas ang kilay ni Miela at tinignan si Olivia. Ano naman ngayon? Grabe ka na, Miela. Hindi ka ba excited? So, walang gwapong mga lalaki rito. Ay sa wakas magkakaroon na. At saka anak ko yun ang may-ari ng pinakamalaking asyenda rito. Importanteng tao siya, no? Halos sumakit na ang tenga ni Miela dahil sa lakas ng boses ni Olivia. Well, may point ang kaibigan. Isa kang malaking tao ang pupunta sa bayan nila, lalo pat sabi-sabi na baka tatagpo ang tagapagmana ng pinakamalaking asyenda sa bayan nila sa pagiging mayor sa mga nagdaang taon. Lalo pat malaki ang impluwensya ng pamilya nito, marami nang naitulong sa bayan. Kaso, alam din niyang hindi pa yung mangyayari sa kasalukuyan dahil bata pa raw ito. Mga kasing edad niya, 21 na kasi si Miela, bata pa. Hay nako Olivia, kahit patatakbigin ng mayor o kung sino man yan, wala akong pakialam busy ako. Pairap na saad ni Miela. Sa kabila ng sinabi niya, ay may nararamdaman pa rin siyang interes sa anak ng senyor at senyora. At alam na alam niya kung bakit. Ngunit pilit lamang niyang binabaliwala. Sus, wala raw paki, kahit kababata mong anak nila senyora. Nakataas ang kilay na saad ni Olivia dahilan para mapahinto siya sa ginagawa. Totoo yun. Kababata nga ni Miela ang anak ng may-ari ng napakalaking asyenda sa bayan nila. Ngunit dahil kailangan itong mag-aral sa ibang bansa sa murang edad, ay naghiwalay silang dalawa at kailanman hindi na nag-usap pa. Nagbakasyon daw ito noong nakaraang taon pero hindi man lang niya nakita. Kaya hindi na siya umaasa pang makikita niya itong muli. Lalo pat magkaibang mundo nila. Mahirap siya at mayaman ang lalaki. Kahit pa. Wala na yun, Olivia, matagal na yun. Alam kong kinalimutan na rin niya ang pinagsamahan namin nun. At wala na akong pakialam. Masakit man kay Miela na sabihin yon dahil expect niya talaga noon na babalik nga ang lalaki. Pero binaliwala pa rin niya ito. Hay naku friend, what if kayo pala talaga sa isa't isa in the future kaya kayo pinaglayo muna? Biglang saad ni Olivia. Malalaking mata niyang tinignan ng kaibigan. Buwang ka. Huwag kang magsabi ng ganyan. Umalis ka na nga. Sinasabi ko lang no, masyado mo naman dinidibdib. Umaasa ka pa siguro. Nakangising saad nito. Agad siyang nainis saka kinuha ang hanger na nasa sampayan. Akmang iyahampas na ito sa baklang kaibigan na mabilis itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanya habang malakas na humahalakhak. Huwag ka nang bumalik ditong bakla ka ha! Malakas niyang sigaw. Nagbuntong hininga si Miela na mawala ang tuluyan ng kaibigan. Iniling na lang niya ang ulo at hindi na inisip yon. Miela, anak! Napalingon si Miela sa tumawag sa kanya. Nakita niyang kanyang ina nakapapasok lang ng bahay habang siya ay nanonood ng TV sa maliit nilang salas. Kagagaling lang siguro ng ina niya sa kapitbahay dahil may pag-uusap nga raw ang mga ito. Nay, nandiyan ka na pala! Tumayo si Miela at nilapitan ng ina. Nakangiti ito at may inabot sa kanyang pera. Kunot noon niya itong tinignan lalo pat kulay asul yun. Bumili ka na makakain natin sa palengke. Damihan mo para sa 1 linggo natin. Saktong dadating maya-mayang kapatid mo sa school, makakapagluto pa tayo. Saad nito. Sumilay ang malawak ng ngiti ni Miela at mabilis na tinanggap ang perang binigay ng ina. Sa lahat ng gagawin ay ang pamamalengke ang gustong-gusto niya. Magkakaroon na naman kasi sila ng stock ng pagkaing lulutuin niya
at saka makakasalamuha siya ng mga maiingay na tao. Gustong-gusto rin niya ang amoy ng palengke. Noong naibigay nga ng nanay niya listahan ng bibilhin, ay agad na siya lumabas ng bahay. Mabilis naman siya nakapagbihis dahil hindi siya katulad ng ibang babae na sobrang tagal dahil marami pang inilalagay sa katawan. Sobrang laki ng ngiti ni Miela na makababa siya ng tricycle. Napapikit siya nang malanghap ang amoy na gustong-gusto niya. It feels like home. Hindi na sinayang pa ni Miela ang oras at nagsimula na siya magsiksikan at bumili. Kahit ganon ay sobrang saya ng puso niya. Minsan lang din kasi si Miela na nakakapamalengke. Lalo pat laki siyang mayaman noon ngunit na-bankrupt ang negosyo ng tatay niya na ikinamatay nito. Naghirap naman sila. Hindi naman sobrang mahirap dahil may munting negosyo rin naman ang nanay niya para masustentuhan sila. Kaso nga lang, hindi na siya nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. Hindi naman sa wala siyang choice dahil choice niyang huminto. Ang dahilan? Dahil nahihirapan ang nanay niya sa pang-college niya at pinili na lang ni Miela na ang kapatid ang dapat magtapos. Wala pang trabaho ngayon si Miela dahil kakatanggal pa lang niya sa trabaho. Ang dahilan lang naman ay naiinggit sa kanya halos lahat ng babae niyang katrabaho sa restaurant. Sinabotay siya namang ito kaya ang resulta, natanggal siya. Pero hindi niya yun dinibdib dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Maghahanap na lang siya ng bagong trabahong alam niyang walang maiinggit sa kanya. Pauwi na ngayon si Miela sa bahay nila. Kakatapos lang niya sa pamamalengke. At habang naglalakad nga siya sa kalsada papunta sa bahay nila, ay may nakita siya nakadikit na papel sa poste. Padilim na rin kaya wala siyang masyadong makita kaya nilapitan niya ito. Wanted maid? Kunot noong tanong ni Miela sa sarili. Inside the mansion of Montinolas, Hacienda? Halos lumuwa ng mga mata ni Miela sa nabasa. Hindi niya akalaing naghahanap ng maid ang pinakamalaking asyenda sa bayan nila. Bigla siya nakaramdam ng excitement lalo pat last time na nakapunta siya sa loob ng asyenda ay noong bata pa lamang siya. Baka iyon ang pagkakataon niyang makabalik ulit doon. Ngunit bumagsak din ang kanyang balikat nang may maalala. Oo nga pala, hindi na siya babalik sa asyenda kahit kailan. Alam niyang maaalala na naman niya ang kanyang kababata. Hanap na lang ako ng iba. Kumatok si Miela sa kanilang bahay nang makarating. Madilim na kaya kailangan na rin niya magmadali at magluto ng hapunan. Binuksan na nga niya ang pintuan dahil alam niyang hindi iyon nakalak. Ma, nandito na ako! Napahinto si Miela sa pagsasalita at napahinto din sa paglalakad nang makita kung sino mga taong nasa sala nila. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang senyora ng Montinolas Hacienda. Senyora? Hindi makapaniwala si Miela sa nakikita na niya itong muli. Parang sa TV niya lang ito nakikita, pati na rin sa mga poster. Nakaupo ito sa kanilang hindi kalakihan sopa. Anak, Miela, nandito ka na pala. Halika muna sa kusina. Napatingin si Miela sa ina na magsalita ito at lumapit sa kanya. Dahil wala nga siya sa sarili, ay sumunod siya sa kanyang ina. Naramdaman niya nakasunod sa kanilang tingin ng ginang. Ma, anong ginagawa ni Senyora El dito? Agad na tanong ni Miela na makapasok sila sa kusina. Akin na muna yung mga hawak mo. Saad ang nanay niya, kaya wala siya nagawa kundi tulungan itong ilapag sa lamesa nila. Ma, bakit nga nandito ang pinakamalaking tao sa bayan natin? Hindi na mapakaling tanong ni Miela. Nagbuntong hininga ang nanay niya saka ngumiti sa kanya. Nandito siya dahil nais kanya makausap anak. Ikaw ang sadya niya rito. Mas lalong nalaki ang mata ni Miela at tinuro ang sarili. Ako? Ako ang pinunta niya rito? Kilala niya ako? Natawa ang ina. Siyempre, kilala ka niya nung bata ka pa dahil kababata mo ang anak niya. Napakagat ng labi si Miela at hindi pinansin ang huling sinabi nito. Bigla siyang kinabahan dahil baka may nagawa pala siyang mali na hindi niya alam tapos ipapakulong siya. Sobrang napakaswerte nilang nasa puder nila ang senyora pero natatakot din si Miela dahil baka nga bad news ang sasabihin nito. Bakit daw? Ngumiti ang ina. Halika, puntahan natin siya. Siya na mismo magsabi sa'yo. Huwag ka matakot, hindi kanya kakainin ng buhay. Napalunok na lamang si Miela na maglakad na ang ina papalabas ng kusina habang siya ay nandoon pa rin, nakatuod.
Ayaw niya lumabas pero aganin siyang napagalaw nang marinig ang tawag ng nanay niya sa kanya. Napalunok nga si Miela nang nasa harapan na nga siya ng senyora na nakaupo pa rin ngayon sa sofa. Nakangiti ito nakatitig siya kanya pero kahit ganun ay mas lalo lang siyang kinabahan. Siya na ba si Miela, Mare? Tanong ng senyora Ella. Bagya siya napalingon sa nanay niya habang nakakunot ang noo dahil sa tawag dito ng senyora Ella. Mare? Kailan pa sila naging kumare? Oo, Mare. Sagot ng kanyang nanay. Ngumiti lalo ang senyora sa katinignan siya. Kay gandang bata. I mean, I know that she's going to be a beautiful girl, but wow, she's so gorgeous. Bahagyang namula ang pisngi ni Miela sa sobrang hiya. Hindi niya akalaing pupurihin siya ng senyora. Salamat po. Nahihiyang saad niya. Ngumiti lalo ang senyora habang nakatingin sa kanya. You really suits for your future. Kumunot agad ang noo ni Miela. Po? Umiling ang senyora. Wala iha, don't mind me. Ano po palang kailangan niyo sa akin? Nauutal na tanong ni Miela. Oh yeah, I forgot. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at saka naglakad papalapit sa kanya. Si Miela naman ay bahagya napaigtad sa gulat. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi ba't need mo ng trabaho? Tanong nito. Po, trabaho? Bahagya siya napatingin sa nanay niya na sinenyasan siya na sagutin ito na maayos. Doon din niya na-realize ang tinanong ng ginang. Ay, opo, naghahanap po ako ng trabaho. Sagot nga niya. Ngumiti ang ginang. Great! Sa asyenda ka na magtrabaho as maid. Kailangan kasi namin. Po? Why? Ayaw mo? Biglang lumungkot ang boses ng ginang. Mabilis siyang nataranta. Hindi po. Hindi naman po sa ganun, kaso... Huwag kang mag-alala, malaki ang sahod. At saka wala ka nang masyadong gagawin doon. Huwag mo na ring alalahanin ang nanay at kapatid mo dito. I got all it covered. May mga groceries sila dito every month or even week and may mga guards din ako na magbabantay dito. Kami na rin ang magbabayad sa tuition ng kapatid mo. Mahabang litanya ng ginang. Si Miela naman ay lalong hindi makapaniwala. Senyora, hindi po ba't sobra-sobra na po yun? Kung tatanggapin ko po ang trabaho, hindi naman po kailangan ng ganong karaming gagastusin sa pamilya ko. Isa lamang po akong hamak na katulong kung sakali. Hindi siya makapaniwala dahil sino ba naman ang matinong amo na magbibigay niyon sa pamilya ng isang maid? At talagang ito pa mismo magbabayad sa tuition ng nakababata niyang kapatid. Parang sa katunayan ay wala na silang gagastusin. Ngumiti ang ginang sa katinignan ng nanay niya. You have no idea, darling. Lalong kumunat ang noon ni Miela. Po? Umiling si Senyora L. Wala, don't mind me. So, tatanggapin mo na? Napakagat ng labi si Miela sa katinignan ng nanay niya kung papayag ba ito. Pero hindi siya nagulat na makita ito nakangiti na tila masaya at tumango-tango pa sa kanya. At doon nga ay tinanggap niya ang alok ng senyora. Sino ba naman siya para tumanggi? Mismo ang magiging amo na niya ang nag-alok sa kanya. Hindi nga nagtagal ay umuwi na ang senyora. At sa gabi ngayon ay tinulungan siya ng kapatid at nanay niya na mag-impake ng gamit. Nagtaka lang siya dahil kaunti lamang ang pinadala sa kanya pero sinabi lang ng nanay niya na may mga uniform naman daw doon ang mga katulong. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan nga ay agad na sinamahan si Miela ng nanay niya papunta sa gate ng mismong asyenda. May nagsundo naman sa kanyang kotse mula doon dahil nga sobrang laki ng asyenda at matatagpuan ang mansyon sa gitna ng lupain. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasang mamangha si Miela dahil ngayon lang ulit nga siya nakapasok doon. Ang dami na pala nagbago at mas lalong gumanda. Sobrang laki ang mga nagtatayo ang puno. Nakikita rin niya mga tauhan ng pamilya na nakasakay sa kabayo. Sa panahong halos teknolohiya nang meron, minsan lang nakakakita ng ganoong kagandang tanawin. At noong makarating sila sa mismong mansyon, ay halos lumuwa ng mga mata at malaglag ang bibig niya nang makita kung gaano ito kalaki, kalawak at kaganda. Noong bata pa siya ay alam niya sobrang laki ng mansyon pero nakalimutan na niya ito.
Hindi niya akalaing ganun pala ito kalaki at mukhang kaka-renovate pa. Mukhang ngayon siya papasok sa isang palasyo na kung saan tinawag siya ng namumuno. Grabe, hindi makapaniwala si Miela. Nung humintungan sa sakyan, ay inalalayan siya ng driver sa kung saan pupunta. Ayaw pa sana niyang ipadala nito ang bag pero mapilit ang lalaki, kaya wala siya nagawa kundi hayaan ito. Noong nasa hagdanan pa lang ay parang nararamdaman niyang para siyang prinsesang naglalakad papunta sa loob mismo ng palasyo. Kung ano-anong iniisip niya. Mahilig kasi siya sa mga princess simula pa noong bata siya. Bumukas ang napakalaking dalawang pintuan pagkatapos nag-doorbell ang driver. Nasa likuran lamang siya nito. Bumungad sa kanila ang isang ginang na may suot na mahabang bestida na kulay itim. Muntik pang atakihin sa puso si Miela dahil akala niya black lady. Lalo pat puti ang buhok nito at maputi din ang balat. Mukha itong masungit na tatakutin ka talaga. Manang, nandito na siya. Saad ng driver. Mabilis na dumapo ang tingin ng ginang sa kanya at nagulat siya nang manlaki ang mga mata nito na tila hindi makapaniwala. Miela, iha, ikaw na ba yan? Gulat na tanong nito. Po? Hindi siya nakasagot sa gulat, lalo pat mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Hindi siya makagalaw at nakaawang bibig. Ang buong akala niya ay sobrang sungit ito at tatarayan siya pero nagkakamali siya. Diyos ko, ang laki mo na iha. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Tama ang senyora. Lumaki kang kaakit-akit. Saad ng ginang nang humiwalay ito sa yakap. Oho? Naguguluhan siya sa pangyayari at talagang sobrang gulat niya sa mga pangyayari. Hindi niya kilala ang ginang pero pamilyar ito. Parang nakita niya ito noon pa. Ngunit nakapagtatakang kilala siya nito at para masaya pa na makita siya. At parang kilalang kilala talaga siya ng ginang. At sinabi ng senyora ang itsura niya rito. Tila nagets naman ito ang aksyon niya kaya napao ang ginang. Hindi mo ba ako nakikilala, iha? Dahan-dahang umiling si Miela. Opo, pasensya na po. Natawa naman ang ginang. Okay lang, iha. Bata ka pa naman noon kaya minsan nakakalimutan mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Ako nga pala si Manang Lisa, ang mayordomo ng mansyon ng asyenda ng mga Montinola. Ako yung nagbabantay sa inyo ng anak ni Senyora habang naglalaro kayo rito noon. Napaisip saglit si Miela sa sinabi ng ginang. Inaalala niya. At biglang nanlaki ang mata niya at napatingin sa ginang nang maalalang isang magandang hindi katandaang babae noon na palaging nagbabantay sa kanila ng kanyang kababata. Hindi pa kulubot ang mukha nito dahil hindi pa ito masyadong matanda. Ikaw po yung babaeng palaging nakaitim? Ngumiti ito na malawak at tumango. Oo, ako yon. Walang pagdadalawang isip na niyakap ni Miela ang ginang. Namiss ko po kayo. Akala ko hindi ko na kayo makikilala ulit. Natawa ang ginang at niyakap siya pabalik. Hindi niya akalaing makikita niya ulit ang babaeng sobrang close niya sa mansyon ng mga Montinola. Lalo pat akala niya ay hindi na siya makakabalik pa. At ngayon na nakabalik na siya, sana ay magbago na ang buhay niya. Pagkatapos ng tagpong iyon ay inalalayan siya ng ginang at ng driver papunta sa kanyang silid. Pagpasok niya ay parang lumuwa na naman ang mga mata niya dahil sobrang lawak at ganda ng buluwagan at living room ng mansyon. Parang ang hindi siya yung nasa loob ng isang palasyo, lalo pat sobrang lawak din ang hagdanan. Habang naglalakad sila doon, ayun talaga ang nafe-feel niya. May nadadaanan silang mga katulong na napapatingin sa kanya kaya napayuko siya. Lalo pat puno ng pagtataka ang tingin ng mga ito. Isa rin naman kasi siyang katulong. Dito ang silid mo. Saad ni Manang Lisa nung huminto sila sa isang kulay brown na pintuan. Kumunot ang noon ni Miela at tinignan ng mga sumunod pang pintuan. Pamilyar sa kanya mga pintuang yon, lalo na't sa hinintuan nila. Hindi niya lang maalala. Dito po? Bakit hindi po sa maids quarter? Nagtatakang tanong ni Miela. Nagulat naman ang ginang at napatingin sa driver. Tila may pinag-uusapan ng mga ito gamit lang ang mga mata bago tumingin si Manang. Iyon ang utos ni Senyora Iha. Kaya sige na, pumasok ko na't gabi na. Magpapahatid lamang ako ng pagkain ng mga katulong para hindi ka na mapagod na bumaba.
Magpahinga ka na muna sa loob. Saad nito. Po, hindi naman po kailangan. Kaya ko pong bumaba. At saka nakakahiya naman po kung ang mga katulong maghahatid. Isa rin naman po akong katulong. Sa hindi malamang dahilan ay nagkatinginan ng dalawa na tila may pinapahiwatig. Nagtataka si Miela dahil parang close ang dalawa at parang may itinatago sa kanya. O sige na iha, magpahinga ka na sa loob. May gagawin din kasi kami. Wala ang senyor at senyora dahil may pinuntahang importante. Pagpumilit ni Manang kaya wala nagawa si Miela kundi pumasok ng pagbuksan siya ng pintuan ng driver. Na makapasok siya ay halos hindi siya makapaniwala dahil sobrang lawak ng silid na ibinigay sa kanya na tila ba isa siyang may-ari doon. May chandelier pat malaking kulay baby pink na kama. May malaking closet at may TV pa. Hindi makapaniwala si Miela dahil parang hindi siya katulong doon. Dapat ay nasa kwarto siya ng mga katulong katulad ng iba. Nagbihis na nga siya at pinag-arrange ang mga gamit sa closet dahil alam din naman niyang wala siya magagawa. At nagulat siya na may mga damit sa closet. Hindi niya yun pinakailaman at sinuot ang mga damit na dala niya. Hindi naman nagtagal ay may dumating na 2 katulong na may dala ng pagkain. Agad niya itong tinulungan dahil nakakahiya at hindi niya mapigilang magtanong sa mga ito. Nakakahiya naman po, hindi niyo naman kailangan dalhin to sa akin eh. Isa rin naman po akong katulong katulad niyo. Nagkatinginan ng dalawa habang nakakunot ang noo bago tumingin sa kanya. Katulong po? Ikaw? Wala po kaming nabalitaang may bagong katulong dito sa mansyon. Nagtatakang Saad na nagpakilalang Maria. Tama po siya, hindi naman po tumatanggap ng katulong ang mansyon. Segunda naman ang nagpakilalang Soli. Sa buong gabing yun, ay tumatak sa isipan niya sinabi ng 2 katulong. Napuno ng katanungan ang isipan niya, lalo pat ang sabi ng senyora sa kanya na magiging isa siyang katulong sa mansyon. Ngunit bakit nasa magaharasyang silid? Bakit hindi siya kinikilala ng 2 katulong na katulong din? At bakit kakaibang kilos ng driver at ni Manang Lisa kapag sinasabi niyang katulong siya? Sa buong gabing yun ay hindi makatulog na maayos si Miela. Kinabukasan nga ay maagi siyang gumising at naghanda na. Wala siyang uniform kaya pambahay ang kanyang sinuot. Pagkatapos ay agad siyang bumaba ng mansyon. Muntik pa siyang mawala, mabuti na lang ay nahanap niya ang hagdanan. Nang makababa siya, ay nakita niya mga katulong na palakad-takbo na tila ba ay hindi mapakali. May naglilinis sa bulwagan at sa living room. Nagtanong siya sa isa sa mga katulong kung saan ang kusina. Mabuti na lang ay inalalayan siya nito papunta doon. Pagkapasok pa lang niya sa loob ng kusina, ay nakita niya mga katulong na mabilis na nagluluto at maingay talaga. Nagtataka siya dahil bakit mukhang natataranta at nagmamadali ang mga tao. Nakita niya si Soli na nagtatagtad ng mga spices kaya nilapitan niya ito. Soli, nagulat ito at napatingin sa kanya. Ay ma'am, bakit po kayo nandito? Dahil sa tanong ni Soli ay napahinto ang lahat at napatingin sa kanya kaya bigla siya nahiya. Puno kasi ng gulat at pagtataka ang mata ng mga ito. Kasi pwede ba akong tumulong? Katulong kasi ako dito at saka baka maging pabigat ako. Nauutal niyan Saad. Lalong kumunatan noon ni Soli. Pero ma'am, hindi po pwede. Wala po kasing sinabi ang mayordoma na katulong ka kaya hindi ka po pwedeng tumulong dahil baka kami pang mapagalitan. Pero katulong ako, baka nakalimutan lang na sabihin ni Manang. Umiling si Soli. Sorry po talaga. Miela, iha, anong ginagawa mo rito? Agad na napatingin si Miela sa nagsalita mula sa likuran niya. Nakita niya si Manang Lisa na nasa pintuan ng kusina habang kunutan noon nakatingin sa kanya. Manang, tutulong po sana ako. Mas lalong kumunatan noon ni Manang. Anong tutulong? Lumapit si Miela sa ginang. Katulong po ako, Manang. Kailangan kong tumulong dito dahil mukhang nagmamadali sila. Hindi na kailangan, iha. Marami na sila at kaya na nila ang mga yan. Bumalik ka sa silid mo at magpahinga muna kasi maaga pa. Pagkatapos, maghanda ka dahil dadating sila senyor ng 10:00 ng umaga. Kailangan ka sa bulwagan sa mga oras na yon. Mahabang litanya ng ginang. Pero Manang, katulong po ako. Kailangan ko pang tumulong dito. Nagbuntong hininga si Manang Lisa.
Huwag nang magmatigas, Miela. Hintayin muna natin ang senyor at senyor bago ka magtrabaho. Hindi kami pwedeng magsabi sa'yo na gawin to dahil kami ang malalagot. Kaya tumungo ka na sa kwarto mo at magpahinga muna. Bumagsak ang balikat ni Miela at walang nagawa kundi naglakad pabalik sa silid niya. Mas lalong napuno ng katanungan ng kanyang isipan dahil hindi niya akalain hindi siya pinapayagan na magtrabaho. Iisa nga siyang katulong. Bakit siya nandoon kung hindi siya magtatrabaho, hindi ba? Pagdating nga sa silid niya ay hindi na siya natulog. Nanonood lamang siya ng TV para hindi siya mag-overthink. At nang sumapit ang 9:00, ay naghanda na siya dahil dadating nga ang senyora at senyora. At noong nag-10:00 ay hindi na siya naghintay na tawagin siya. Lumabas na siya ng kanyang silid. Habang pababa siya ng hagdan, ay nagtataka siya kung bakit walang tao sa bulwagan at living room, maski katulong ay wala. Noong makababa siya, ay naglakad siya papunta sa dining room nang may marinig na ingay mula doon. Palinga-linga siya sa paligid habang naglalakad kaya hindi niya namalayang may tao sa kanyang harapan. Dahilan para bumangga siya rito at malakas siyang bumagsak sa sahig. Malakas din siyang napadaing. Damn, watch where you going? Agad niyang sinaman ng tingin kung sino man ang Poncio Pilatong bumangga sa kanya. Agad din siyang napahinto sa balak na pagbulyaw dito na makita mukha ng lalaki. Para siya nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Sobrang gwapo at tangkad ito. What? Nakataas ang kilay na saad nito bago siya nilampasan. Biglang tumaas ang dugo ni Miela sa galit at mabilis na tumayo. Hinarap niya ang lalaki. Ang kapal na mukha mo ah! Ikaw na nga bumangga sa akin, hindi ka pa nagsasorry? Malakas niyang sigaw dito. Napahintuan na lalaki sa paglalakad at saka kunot noon tumingin sa kanya na ikinabahagya niyang kinaigtad. What did you say? Wow! Huwag mo ako ma-English ah. Mag-sorry ka, binangga mo ako. Naglakad ng lalaki palapit sa kanya. Hindi umatras si Miela o natakot. Sa halip ay taas noon niya itong tinignan. Hindi siya matatakot sa lalaking ito. You were the one who was not looking at your way, miss. So why would I say sorry to you if it is your fault? Matigas na saad na lalaki. Aba, ang kapal din ng mukha mo, no? Kung sana nakita mo kung hindi tumitingin, umiwas ka, kaya kasalanan mo. Wow, so it's my fault now? Oo! Sigaw ni Miela sa pagbumukha ng lalaki. Dinuro siya ng lalaki. Iyo! Ano nangyayari dito? Pareho silang napahinto sa pagbabangayan nang may magsalita. Mabilis sila napatingin sa bukana ng dining room. Nagulat si Miela na makita ang senyora, senyor at si Manang na nakatayo mula doon. Mas lalo nagulat si Miela na makita ang nanay at kapatid niya na nandoon din. Nay, Maris, anong ginagawa niyo rito? Kunot noong tanong ni Miela sa dalawa. Anak, magpapaliwanag ako. Saad ang nanay niya. Why are you shouting at your fiancé, Stephen? Seryosong tanong ng Senyor Apollo sa lalaki. Pareho silang nanlaki ang mga mata at sabay na sinabing, Fiancé? Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki na tila gulat na gulat. Si Miela naman ay hindi rumerehistro sa utak niya na harinig na pangalan. She's my fiancé? No way! Sandali, ikaw si Stephen? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi siya makapaniwalang ang kababata niya ay nasa harapan na niya pala. Ma'am, Dad, what do you mean she's my fiancé? May inis na tanong ni Stephen sa mga magulang. Doon din pumasok sa isipan ni Miela ang mga sinabi ng mga ito. Mabilis siyang tumingin sa senyora at senyora. Anong fiancé? Ikakasal ako? Hindi makapaniwalang tanungan niya. May fiancé si Miela? Ikakasal siya? Pero bakit hindi niya alam? At saka imposible na ikakasal siya sa lalaking nasa tabi niya. Eh hindi naman niya ito nobyo. Anak, magpapaliwanag kami. Biglang saad ang nanay ni Miela. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa nanay niya. Alam mo, Nay? Stephen, Miela, let's talk about this at the living room. Sa tingin ko, kailangan niyo na itong malaman. Biglang saad ang senyora. Nagkatinginan lamang silang dalawa ni Stephen at tila pilit na iniintindi ang isa't isa. Nakaupo ngayon si Miela sa sofa ng living room. Hindi niya alam kung bakit pero pinatabi nga siya ng pamilya ni Stephen sa lalaki.
Nakaupo silang dalawa ngayon sa pandalawahang sofa, magkatabi. Habang ang iba ay nakaupo sa mahabang sofa at sa pang-isahan. Kaya ang resulta ay ilang na ilang si Miela sa pwesto, lalo pat kababata niya palang katabi niya. Ngunit si Stephen ay tila walang pakialam at seryoso lamang nakatingin sa mga magulang nila. Sobrang tahimik ng lahat at tila naghihintay kung sino ang unang magsasalita. At syempre, gusto na niyang malaman kung ano ang nangyayari, ay siya na nagsalita. Lalo pat napupuno ng utak niya ng katanungan. Sabihin niyo po sa akin kung anong ibig sabihin niyo. Fiancé ko tong lalaking to. At paano yun nangyari? Ngayon ko lang to nakita. Kunot noong tanong ni Miela habang palipat-lipat ang tingin sa mga taong nasa harapan niya. Nakita niya kung paano nagkatinginan sina Senyora El at ang nanay niya. Ang Senyor Apollo naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Yeah, I know that you're aware that our son is Stephen Montinola, your childhood best friend, right? Tanong ng senyor. Tumango naman si Miela. Kahit naman sabihin niyang hindi nga niya kilalang nasa tabi niya, ay sigurado siyang ang katabi niya ay si Stephen, lalo pat narinig niyang tawag dito. Wait, what? Napalingon sila kay Stephen nang bigla ito magsalita. She's the girl you're talking about? My childhood best friend? Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng inis si Miela. Lalo pat nakalimutan nga siya dito sa mga lumipas na taon. Oo, San, siya yun. Sagot naman ng senyora. Tumingin naman ang lalaki sa kanya na tila hinuhusgahan siya. Tinaasan niya ito ng kilay. Akala siguro nito na hindi siya lalaban. I'm so disappointed. Ay, aba, ikaw? Enough kids, we are here to discuss your marriage. Sabat ng ama ni Stephen. Kasal? Teka, bakit ako ikakasal? Ma, alam niyo ba to? Naguguluhan na tanong ni Miela bago tinignan ng nanay. Tumango naman ang ina. Oo anak, alam ko. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala nga akong nakarelasyon. Huminahon ka, Miela, iha. I will explain everything. Pagpapahinahon na sa adang Senyora El. Walang nagawa si Miela kundi huminahon at sinamaan lang ng tingin si Stephen na hindi man lang nagsalita. Hindi ba't may business kayo nun, Miela? Tanong ni Senyora El. Mas lalo naguluhan si Miela. Opo, anong connect sa kasala naming to? Ganito kasi yun, iha. Ang alam nyo ay nabankrupt ang business ng tatay mo kaya siya namatay. But no. The truth is, your tatay died because of heart attack and the business that he owned was now under our and your mother's hand. Kaso wala kaming full access niyon at hindi napupunta ang pera sa amin dahil ang pera ay nasa bangko. Hindi namin pwedeng kunin yon ayon sa lawyer ng ama mo. Pero bago namatay ang tatay mo, may iniwan siyang kasulatan. At iyon ang ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian niya. But you cannot inherit any of them if you will not marry the only heir of Montinola's property. Mahabang paliwanag ng senyora. Ano? Napatayo si Miela sa gulat at saka tinignan ng nanay niya na nakatingin din sa kanya na mahinahon. Totoo ba to, Nay? Para nanghina siya nang tumango ito. Ang buong akala niya ay nabankrupt na ang company nila kaya naghirap sila. Itinigil niya ang pag-aaral niya para makapag-aral ang kapatid niya. Bata pa siya noon nung nangyari yun. Siyempre, may business din ang ina pero hindi niya alam kung ano. Iyon pala talaga ang katotohanan. Itinago nila sa kanya. Since you were young, kayo ni Stephen, pinagkasundo na kayo ng mga ama niyo. You are destined to marry each other. Para na rin makuha ang mana na para sa'yo, Miela. Patuloy ni Senyora El. Pabagsak siyang umupo sa sofa. Naramdaman niyang may humawak sa balikat niya pero hindi niya yun pinansin at tinignan ng mga magulang nila. Pero, hindi ako pwedeng ikasal. Ayoko may kasal. I agree, Ma'am. We can't marry each other. Sang-ayon ni Stephen. You're going to marry each other. You don't have any choice. Nakatakda na ang lahat. Seryosong saad ni Senyor Apollo. Nakasimangot na naglalakad si Miela papunta sa kusina. 2 linggo na lumipas simula nung malaman niyang ikakasal siya ay hindi na magandang mood niya palagi. Lalo pat nandoon si Stephen na nagpapataas ng kanyang dugo.
Sa mga araw na nagdaan ay hindi sila magkasundo ni Stephen. Kung noon ay close sila sa isa't isa, ngayon, halos patay na nilang isa't isa. Ayaw na ayaw nilang isa't isa lalo pat mataray din si Stephen. Nang makapasok siya sa kusina, ay binati siya na makatulong. Nginitian niya mga ito dahil ayaw naman niya magsungit. Pero agad ding nawala ang ngiti ni Miela nang makita si Stephen na kumukuha ng kung ano sa ref. Tumingin pa ito sa kanya. Umirap si Miela, saka naglakad papalapit sa ref kasi kukuha siya ng tubig. Tapos ka na? Tumayo ng tuwid si Stephen saka humarap sa kanya. Can't you see that I'm not? Ay, sorry ha. Mukha ka kasing syunga dyan, kakahanap kung ano dyan. Pumunatan noon nito. What is wrong with you? Pinapakilaman mo mga ginagawa ko. Ako lang ba palagi nakikita mo? I think you're in love with me. Nagsalubong bigla ang kilay ni Miela. Ew, mandiri ka nga. Mas gusto ko pang ma-inlove sa pangit kesa sa'yo. Don't act like you don't want to be my fiancé. Alam kong gusto mo to. Hoy, hindi ah. Baka nga ikaw may gusto nito eh. Kasi wala sigurong babaeng gusto magpakasal dahil sa ugaling meron ka. Biglang sumamabigla ang mukha ni Stephen. You piss off. Ano na naman ang nangyari? Bakit nagsisigawan na naman kayo? Biglang sabat ni Manang Lisa na kapapasok lang sa kusina. Nakakunot noo ito na tila hindi nagugustuhan ng mga sinabi nila. Sinamaan lang ni Miela ng tingin sa Stephen bago tinulak ito para kumuha ng tubig sa ref. You could have just asked nicely. Inis na saad ni Stephen. Nang makakuha ng bote ng tubig ay inirapan niya ito sa katinalikuran. Lumipas pa nga ang mga araw ay mas lalong hindi nagkasundo ang dalawa. Hindi alam ni Miela kung bakit ayaw nila sa isa't isa. Naiinis kasi siya rito lalo pat nararamdaman niya ayaw din sa kanya na lalaki. Siyempre, palagi sila napapagalitan sa bangayan na ginagawa nila pero wala ring nagawa ang mga magulang nila. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Natagpuan na lamang ni Miela ang sariling naglalakad sa aisle ng simbahan papunta sa groom. Kung totoong nagmamahalan nga ang kasalang iyon ay iiyak siya. Pero sa pagkakataong iyon ay pilit siyang umingiti dahil ang daming kamerang nakatutok sa kanya. Lalo pat sikat ang pamilyang Montinola. Katabi niya ang kanyang ina na hinahatid siya papalapit kay Stephen na nasa altara. Anak, alam kong hindi mo pa mahal si Stephen. Pero alam kong mamahalin mo siya sa kalagitnaan ng journey niyong dalawa at mamahalin ka rin niya. Biglang saad ng kanyang ina sa mababang boses. Nay, mukhang hindi yan mangyayari. Magbabangayan lang kami sa buong journey namin. Bulong niya ang sagot habang peke nakangiti at nakatingin sa harapan. Maniwala ka, mangyayari yan. Saad pa ng kanyang ina. Nang tuluyan nga silang makalapit kay Stephen ay tinanggap niya ang nakalahan nitong kamay kahit ayaw niya. Gusto niyang umatras talaga pero wala siyang magawa. Yung mama niya ang nakasalalay dito at pag-aaral ng kapatid at buhay nila. Wala siyang binitawang salita maski si Stephen hanggang sa magsimula na ang seremonya. Wala pa rin binibitawang salita si Miela at Stephen, nakikinig lang sila. Hanggang sa tinanong na nga sila ng pare. I do. Sagot ni Stephen, talagang walang pagdadalawang isip. Kumabog na ang puso ni Miela doon, lalo pat siya ng tinanong ng pare. I do. May sinabi ang pare hanggang sa sinabi na nito ang nagpakabalalo sa kanya. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Napulunok si Miela at dahan-dahang humarap kay Stephen. Ganoon na lamang siya nagulat na makita ang seryosong nakatingin na pala si Stephen sa kanya. Sa hindi man lamang dahilan ay nagbago ang tibok ng puso niya. Kakaiba ito na hindi pa niya naramdaman sa tanang buhay niya. Malakas na parang nagkakarera. Dahan-dahang inangat ni Stephen ang belo niya at noong tuluyang matanggal, ay nagkatitigan silang dalawa. Alam ni Miela na ayaw gawin niyo ni Stephen, lalo pat hindi siya nito gusto. Kiss! Biglang sigaw ng bakla niyang kaibigan si Olivia. Hanggang sa simulan na sumigaw ang iba, kaya mas lalo siyang kinabahan. Akala niya ay walang mangyayaring halikan sa kasalang iyon. Pero nagulat na lang siya nang bigla siyang hinapit ni Stephen papalapit. Malalaki ang mata niyang tinignan ng lalaki at napahawak sa kanyang dibdib. Stephen, let's get this over with. Wife. Napaigtad si Miela nang bigla siyang sunggaban ni Stephen ng halik sa labi.
Gulat na gulat siya at parang wala na siyang narinig kahit pa naghiyawan na mga bisita. Nablangko ang kanyang utak. Ang buong akala niya ay mabilis lang yon, pero laking gulat niya nang biglang gumalaw ang labi ni Stephen na mas lalong ikinahiyawan ng lahat ng tao sa simbahan. Itutulak na sana niya si Stephen na mas lalo lang humigpit ang pagkakakapit nito sa bewang niya, hanggang sa tuluyan na siyang nalunod sa halik na ibinibigay ng lalaki. Hindi na nga niya namalaya na tumutugon na siya sa halik na ibinibigay ng asawa niya sa kanya. At wala na nga silang pakailam sa mga tao at kamera nakatutok sa kanila. Ang kabog ng kanilang puso ay parang nag-iisa. Nakalimutan nilang hindi pala sila totoong nagmamahalan. Grabe yung halik kanina, ah. Parang wala nang bukas. Parang sabik na sabik sa isa't isa. Pangasar ni Olivia na magtabi silang dalawa. Wala na sa tabi ni Miela si Stephen dahil pumunta ito para kausapin ang mga kaibigan. Doon din naman lumapit si Olivia habang kumakain siya. Inirapan ni Miela sa Olivia kahit pa nakaramdam siya ng hiya at namumula ang kanyang pisngi. Tigilan mo ako bakla ha. Pakita lang yun para maniwala ang lahat. Alam kasi ni Olivia kung bakit siya ikinasal dahil sinabi niya. Alam nito na hindi nila mahal ni Stephen ang isa't isa. Pero bakit naghalikan sila ng ganon? Bakit siya hinalikan ni Stephen sa labi kung pwede namang hindi? Bakit ito pinatagal ang halik? Sobrang daming katanungan sa utak ni Miela ngayon dahil sa nangyari. At ang mga bisita ay paniwalang paniwala. At ang mga magulang nila ay sobrang nakiangiti at kakaibang tingin na ibinibigay sa kanila. Pilit lang talaga niyang binabaliwala. Hoy, tulala ka! Bumalik siya sa katinuan sa sigaw ni Olivia. Ano nga ulit ang sinasabi mo? Numisi na mapang-asar si Olivia. Ano, nakatulala ang halik ng childhood best friend mo, no? Akalain mo yun? Namimiss mo lang siya noon pero ngayon, asawa mo na. Grabe, no? Masarap ba? Nagsalubong ang kilay ni Miela. Anong ibig mong sabihin? Masarap. Masarap bang humalik si Stephen dahil yung nakikita namin? Parang nasarapan kayong dalawa eh. Nakangising wika ni Olivia. Namula ang buong mukha ni Miela at saka binatukan ng napakalakas si Olivia. Aray, makabatok to! Sinabing pakita lang yun eh. Alam mo naman ang media sa katao, no? Bulong niya rito dahil baka may makarinig sa kanya. Aaminin niyang masarap ngang humalik si Stephen at talagang nawala siya sa realidad. Pero hindi naman siguro totoo ang halik na yun. Pakita lang dahil baka akalain ng iba na pilit ang kasal nila. Natawa si Olivia. O sige, sabihin na natin wala kayong nararamdaman sa isa't isa. Pero tignan mo asawa mo. Nilingon ni Miela ang inuso ni Olivia at nakita niya si Stephen na nakaharap sa kanya, ngunit nakatingin sa mga kasama nito habang nagsasalita. Sa hindi malamang dahilan ay bumilis ulit ang tibok ng puso niya. Nabalitaan kung marami naghahabol dyan at ginawa ang lahat para lang mapansin ng isang Stephen Montinola pero hindi nagwagi. Pero ikaw? Kahit hindi man kayo nagmamahalan, napunta siya sa iyo, bakla ka. Naging asawa mo na halos pangarapin ng mga babae at baklang katulad ko, kaya swerte mo ha. Kaya alagaan yung isa't isa, bakla. Baka kayo talagang tinadhana. Mahabang litanya ni Olivia. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Miela na magtama ang tingin nilang dalawa ng kanyang asawa. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya at sa paningin lang niya ay sila lamang dalawa nandoon. Ano nangyayari sa kanya? Bakit ganun ang nararamdaman niya kay Stephen? Dapat ay kinagagalitan niya ito. Pagkatapos nga ng kasal na yon, ay nakuha na niya ang mana na para sa kanya. Siyempre, masaya siya dahil mapagtatapos na nga niya ng pag-aaral ang kapatid niya at mabibigyan ng bagong buhay ang pamilya niya at nagpapasalamat siya sa kanyang ama doon. Ngunit kasama ang palad ay kailangan nilang lumipat ni Stephen sa Manila dahil kailangan nilang bumukod bilang mag-asawa. Ayaw nila ni Stephen pero suggestion iyon ng mga magulang nila kaya wala silang nagawa. At saka nandoon sa Manila ang main branch ng business na minana niya kaya kailangan talaga niyang pumunta doon. Gusto pa sana niyang isama ang mga magulang niya at doon na lang pag-aralin si Marie sa Manila pero hindi pumayag ang mama niya kaya wala din siya nagawa talaga. At noong nakalipat nga sila ni Stephen sa bahay nito, ay aaminin niyang palagi sila nagbabangayan ni Stephen kahit pa nasa harapan nila ang mga katulong nila. Inis na inis siya sa lalaki na yung tipong ang sarap pigain.
Hindi rin sila magkatabi ng kama dahil iyon ang sabi nilang dalawa. Hindi naman sila nagmamahalan, kaya bakit sila magtatabing matulog, hindi ba? Nakakasuka yun para sa kanilang dalawa. Saan ka pupunta? Kunot noong tanong ni Stephen habang hinahakot niya ang damit niya papunta sa nakabukas na maleta. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Lumabas ka! Nakalimutan niya palang ilak ang pintuan kaya ito nakapasok. What are you doing, Miela? Bakit mo nilalagay ang damit mo sa maleta? Pabagsak niyang nilapag ang mga damit saka hinarap si Stephen. Hindi mo ba nakikita? Bobo ka ba? Malamang nag-iimpake ako. But why? Aalis na ako. Aalis na ako sa pamamahay na to. Nagsalubong lalo ang kilay ni Stephen. What? Why? Visit naman oh. Pagod na ako, okay? Pagod na ako mag-stay dito na turing mo sa akin ay kaaway. Pagod na ako makipag-away sa'yo. Pagod na ako manatili sa walang pagmamahal na kasal na to. I had enough. I want peace of mind, no? Lilipat na ako ng bahay. Bahala na kung anong mangyayari. Mag-divorce man tayo, wala akong pakialam. Mahabang sigaw niya at nagpatuloy sa pag-iimpake. No, you can't leave me. Saad ni Stephen. Alam kong wala kang pakialam sa akin at gusto mong mawala ako dito. Huwag ka nang mag-pretend dyan. Hindi nakasagot si Stephen kaya parang tinarak ang kanyang puso. Pagod na talaga siya. Ayaw naman kasi niya na ganoon sila palagi. Gumawa siya ng paraan para mabago iyon pero wala talagang talab. Nagulat si Miela nang biglang may humawak sa braso niya at pinaharap siya. Nagulat siya na sobrang lapit ang mukha ni Stephen sa kanya. Bitawan mo ako. Pagpupumiglas niya. I'm sorry. Natuod siya sa kinatatayuan na sabihin yon ni Stephen. Sa hindi malamang dahilan ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Matagal na niyang hinintay na sabihin yon ni Stephen sa kanya. Sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo ko umalis dito kasi malalagot ka kina mami mo. Nauutal niya saan. Umiling si Stephen habang malambot na nakatitig sa kanya. Hinawakan nito ang pisngi niya na bahagya niyang ikinaigtad. No, hindi ako natatakot sa kanila. Please don't leave me. Hindi ko kakayanin. I'm scared. Saad ni Stephen. Humikbi naman si Miela. Huwag ka nang magpanggap. Alam kong gusto mo kung mawala dito. Kaya ito, alis na ako. Mawawala na ako. Napahinto si Miela sa pagsasalita nang bigla siyang sunggaban ni Stephen ng halik. Nagpupumigla siya nung una pero kalaunan ay nalulunod siya sa bawat haplos ng halik ng asawa. Hanggang sa tuluyan siyang tumugon. Mas lalong humigpit ang pagkapulupot ng braso ni Stephen sa bewang niya. Saka napahawak din siya sa batok ng lalaki para mas madiin ang kanilang halikan. Sobrang lakas ang tibok ng puso ni Miela. Ito ang pangalawang beses na naghalikan sila ng dalawa ni Stephen simula nung maikasal sila. At hindi niya akalaing mauulit yon. Do you feel it? Tanong ni Stephen na maghiwalay ang mga labi nila. Ang alin? Parang wala sa sariling tanong ni Miela. How I hold you. How I talk to you. I'm in love to you, wife. Pag-amin ni Stephen. Ano? Gulat na tanong ni Miela. Kaya ayaw kitang umalis kasi ayoko. Ayokong malayo ang asawa ko sa akin. Kaya rin gusto kong magbangayan tayo dahil gusto ko nasa akin ang attention mo. I want all of your attention, wife. At doon humagulhol si Miela. Akala ko, ayaw mo sa akin. Akala ko gusto mo kung mawala sa buhay mo. Marahang pinunasan ni Stephen ang mga luhan niya. Shh, no, I want you to be here with me. Kaya, let's start again, okay? Without bangayan. Let's continue this married life. For real. Humihikbing tumango si Miela. Hindi mo na ako iiwan. Tumango ulit si Miela, kaya napangiti si Stephen at dahan-dahan lumapit muli ang mukha sa kanya. At noong maglapat ulit ang kanilang labi, ay agad na tinugon ni Miela ang halik na lalaki. Hindi niya inaasahang mahal pala siya ng lalaki. Umamin siya noon dito pero sinabihan lang siya na nagbibiro. Akala ni Miela na hanggang doon lang ang halikan nila pero nagkakamali siya. Dahil habang tumatagal, ay palalim ng palalim at papusok ng papusok ang halik na pinagsaluhan nila. Nagsimula na nga ring uminit ang katawan ni Miela na para bang sinisilaban siya.
Hanggang sa namalayan na lamang niya na nasa ibaba na sila ng kama at ipinagpatuloy ang kapusukang nararamdaman. At sa gabing yon ay isinuko niya ang talagang para sa asawa niya sa umpisa pa lang. Walang pinagsisihan si Miela dahil alam niyang darating ang araw na yon. Sa halip, ay sobrang saya niya dahil sa wakas ay magbabago na ang buhay nilang dalawa ni Stephen. At iyon nga ang nangyari. Simula sa gabing yon ay nagbago ng turingan nila sa isa't isa. Naging mahinahon, sweet at puno ng pagmamahal. Natawa nga si Miela dahil lahat ng tao sa mansyon ay sobrang nagulat dahil bigla sila naging ganon. Pero hinayaan din naman niya dahil alam niya masasanay na rin ang mga ito. Sa mga nagdaang araw nga ay sobrang saya ng buhay ni Miela. Nagde-date silang dalawa ni Stephen. Magkatabi silang matulog at saka inaalagaan nila ang isa't isa. Siyempre, kumalat ang balita ngayon sa mga magulang nila at kahit sa kaibigan niyang bakla ni si Olivia. Siyempre, masaya ang mga ito sa balita. May araw pa nga na bumisita ang mga magulang niya sa kanila na ikinatuwa naman nila ni Stephen. Lumipas ang ilang buwan, ay masayang naglalakad si Miela sa loob ng kumpanya ni Stephen na minana nito sa pamilya. May hawak-hawak siyang box na laman ay ang resulta ng check-up niya. At oo, buntis siya. Isang buwan na at isusurpresa niya sa kanyang asawa. Ngunit laking gulat ni Miela at nabitawan ng hawak na makitang may kahalikan si Stephen. Sobrang nagalit siya at sinugod ang babae. Wala na siyang pakialam kung dumudugo na ang gilid ng labi ng haliparot. Wife, let me explain. Hindi niya ito pinatapos at malakas itong sinampal. Napakagago mo! Wife, hindi niya pinakinggan ang tawag ng asawa at mabilis na tumakbo papalabas ng office nito. Sinubukan pa siya nitong habulin pero sumara na ang elevator na sinasakyan niya. Nung makalabas siya ng kumpanya, ay mabilis siyang sumakay sa kotse niya at pinaharurot ito. Napakawalang hiya mo! Sigaw niya habang nagmamaneho. Sobrang sakit at galit ang nararamdaman niya. Hindi niya akalaing magagawa ni Stephen ang lokohin niya. Akala niya ay matino ito. Dahil sa panlalabo ng tingin, ay hindi na nakikita ni Miela ang kanyang dinadaanan. Nanlaki na lamang ang paningin niya nang biglang lumagpas ang kanyang sasakyan sa tulay. Malakas siyang napasigaw. Pabalik-balik si Stephen sa paglalakad habang hinihintay na lumabas ang doktor sa emergency room. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at napupuno siya sa takot. Nakita niya kung paano bumagsak ang kotse ng kanyang asawa sa tubig. Lumagpas ito sa tulay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag may mangyaring masama sa asawa niya. Kasalanan niya lahat ng ito. Kung sana hindi niya pinatuloy ang ex niya na bigla siyang hinalikan ay hindi sana nangyari to. Naalerto siya na lumabas ang isang doktor at nilapitan siya. Mr. Montinola, panimula nito. Ano dok, kumusta ang asawa ko? Okay na ba siya? Pwede ba siyang mapuntahan? Sunod-sunod na tanong ni Stephen. Nagbuntong hininga ang lalaking doktor. I'm sorry, Mr. Montinola, but we did not save her. What do you mean? I'm sorry, but Mrs. Montinola is gone. Doon ay bumagsak siya sa kanyang tuhod. Bigo, puno ng pagsisisi at sakit. Napahawak si Stephen sa kanyang sintido at pabagsak na inilapag ang papeles na binabasa sa lamesa. Kanina pa siyang nai-stress sa mga yon dahil hindi niya matapos-tapos sa dami. Hindi na nga siya nakakain ng lunch kahit pa inaya siya ng kanyang sekretarya. Nagbuntong hininga si Stephen at tumayo. Kinuha niya ang coat at sinuot. Lumabas siya sa kanyang opisina. Sakto namang papasok na sana ang sekretarya niyan si Jason. Sir, gulat na Saad dito. May hawak pa itong mga papeles. Leave that on my table. Kakain na ako sa labas. Seryoso niyan Saad. Copy sir. Saad naman sekretarya. Sumakay siya sa kotse niya nang tuluyan siyang makalabas ng kumpanya niya. At nung makarating nga sa mismong restaurant na palagi nilang kinakainan, ay wala na siyang sinayang na oras kundi pumasok at nag-order. Gutom na siya. Habang kumakain si Stephen ay napapatingin ng mga tao sa kanya. Yung iba ay kinikilig, natutuwa, at ang iba naman ay alam niya kung anong klaseng tingin ang ibinibigay sa kanya, paggagamit. Dahil siguro naabot na niya ang kanyang pangarap na maging isang mayor sa kanilang bayan at isang sikat na businessman. Pero kahit na ganon, ay may kulang pa rin na pilit niyang kinakalimutan. Pagkatapos niyang kumain, ay mabilis din siya lumabas sa restaurant na iyon dahil nagsisimula na magsisilapitan ng mga tao sa kanya.
Natatakot kasi halos lahat dahil masungit nga si Stephen. Ngunit habang papalapit siya sa kotse na kung saan naghihintay ang driver niya nang may marinig siya ng pito ng isang pulis. Napahinto si Stephen at kunot noong napatingin sa kanyang kaliwa. Sakto namang may isang batang lalaki na tumatakbo papunta sa direksyon niya habang hinahabol ito ng 3 pulis. Dahil nga hindi ito nakatingin sa dinadaanan niya, ay bumangga ito sa kanya. Aray! Daing ng bata nung matumba ito. Oy! Sigaw ng isang pulis na malapit na sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng batang lalaki saka mabilis na tumayo at nagtago sa likuran ni Stephen. Kumunot lalo ang noon niya habang pilit na tinitignan ang mukha ng bata ngunit hindi niya makita. Sir, tulungan niyo po ako. Wala po akong kasalanan. Nagmamakaawa po ako. Umiiyak na saad ang bata habang mahigpit ang kapit sa coat niya. Mayor! Nauutal na saad ng isang pulis na nasa harapan na niya pala. Tinignan ni Stephen ng 3. Ano nangyayari? Yung batang pong yan nagnakaw. Tumakbo kaya hinabol namin. Sagot ng nasa gitna. Hindi totoo yan. Hindi ako nagnakaw. Mali kayo ng akala. Sigaw ng bata. At bakit ka tumakbo ha? Malamang ikaw may gawa. Huwag mo na kami lokohin bata. Saad ng pulis. Hindi nga sabi eh. Sigaw ulit ng bata. Abot! What did he steal? Putol ni Stephen sa pulis. Kwintas po na isang babae, Mayor. Sagot nito. Did you check the CCTV footage? Natahimik ang mga pulis at nagkatinginan. Umiling ang mga ito na tila napahiya. I'll go with you in the police station. At titignan natin ang CCTV footage kung ang bata ngang ito naguha. Walang nagawa ang mga pulis kundi sumang-ayon na lang. Sir, ipapakulong niyo po ako. Humihikbing saad ng bata na nasa likuran pa rin niya. Mas lalo ring humigpit ang kapit nito sa coat niya. Bumuntong hininga si Stephen saka hinawakan ng kamay ng bata at saka mahinang tinanggal ang kamay nito. Hinarap niya ito. Nakayupo ang bata na humihikbi. Lumuhod siya para mapantayan ito. Hindi. Dadalhin lang kita sa presinto. Pero hindi po ako nagkuha nun. Saad ng bata. Kung hindi ikaw ang kumuha, hindi ka kabahan. Tutulungan kita. Mahinahong saad ni Stephen. Inangat ang bata ang mukha saka tinignan siya na may pag-asa sa mata. Talaga po? Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Stephen na makita ang kabuuang itsura ng bata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Sobrang nagulat siya at hindi makapaniwala. Kung hindi siya nagkakamali, kamukha niya ang bata nung bata pa lamang siya. Kamukhang kamukha niya. Pero paano? May nawawala ba siyang kapatid? May anak ba siya nang hindi niya alam? Ngunit may biglang pumasok sa kanyang isipan. Miela. Kumunot ang noon ni Miela na may biglang kumatok sa pintuan. Nagtataka siya kung bakit may kumakatok, siya lang naman at ang anak niya ang nakakaalam ng bahay nila. At saka kung anak naman niya ito ay panigurado makakapasok ito agad dahil may alam itong papasukan ng bahay. Hindi siya namatay. Gusto lang niya makalayo sa buhay na meron siya kasamang anak. Nung sinabi ng doktor na namatay siya ay hindi yun totoo. Dahil siya mismo nagsabi sa doktor na sabihin yun. Gusto niya kasing makawala sa sakit. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na bahay na malayo sa bayan at sa mga taong lugar. Minsan lang sila pumunta sa bayan kapag mamimili sila ng pagkain. Meron naman siyang pera na ipon na sa kanya lang kaya hindi malalaman ng mga pamilya niya na buhay siya. Sa ngayon, ay siya lamang nasa bahay, lalo pat ang anak niya ay gumagala sa bayan. Okay lang naman sa kanya yon dahil sinusundo niya ito tuwing hapon. Ayaw niya rin kasing walang makasalamuhang anak. Kinakabahan man, ay dahan-dahan siyang tumungo sa pintuan. Nagdadalawang isip siya na buksan yon lalo pat baka masamang tao ang kumakatok. Mama, nandito na po ako! Napahinga na maluwag si Miela nang marinig ang boses ng lalaki niyang anak. Walang pagdadalawang isip na binuksan niya ang pintuan at unang tumambad sa kanya ang anak niyang si Stark na nakangiting nakatingala sa kanya. Diyos ko naman anak, akala ko kung sino. Bakit ka kumakatok kung meron ka naman daan ng papasok? Pinakaba mo ko Mama, nakita ko na po si Papa. Biglang saad ni Stark. Ha? Tumingin si Stark sa likuran nito, kaya dahan-dahan din siya napatingin.
Unang nakita niya ang kulay itim na suit hanggang sa nakita niya ang kabuuan nito. Napa-atras siya sa gulat at napasinghap. Hindi siya makapaniwala. Nasa harapan niya ngayon ang lalaking tinakasan nila. 6 na taon na nakaraan. Nakatingin ito na malamig sa kanya na tila ba'y tinutusok ang buong pagkatao niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Dahil aaminin man niya sa hindi, ay miss na miss niya ang lalaking ito. Anong ginagawa mo rito? Nauutal niya ang tanong. I wanna talk to you, alone. Nakaupo ngayon si Miela sa upuang kahoy nila. Kaharap si Stephen na seryosong nakatingin sa kanya. Sila lang dalawa doon dahil pinapasok niya si Stark sa silid nito. Kanina pa silang tahimik at walang balak na magsalita. Buhay ka talaga. Bulong ni Stephen ngunit narinig niya. Napayuko si Miela dahil nakaramdam siya ng guilt. I'm sorry. Sorry lang. Napakagat ng labi si Miela. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung nalaman mong patay na ako. Aaminin kong ako ang may pakananon dahil sobrang saktan ako sa nakita ko. Iniwan kita at nagpakalayo-layo. Ngunit sa mga nagdaang taon, nag-guilty ako. Namiss kita. Pero gusto ko mang bumalik, hindi na pwede. Akala nyo ipatay na ako. Kaya I'm sorry, Stephen. I'm sorry. Natahimik ulit at wala nagsalita. Ngunit agad na napaangat ang tingin si Miela na makarinig ng hikbi. Ganoon na lamang siya nagulat na makitang umiiyak na pala si Stephen. Napatayo siya at nilapitan ito. Parang piniga ang puso niya habang nakikita itong umiiyak. Stephen, bakit ka umiiyak? Natatarantang saad niya. Inangat nito ang ulo saka tumayo. Nagulat siya sa sunod nitong ginawa. Hinapit ng lalaki ang bewang niya saka hinila siya papalapit. Magsasalita sana siya nang sinunggaban siya nito ng halik. Magpupumiglas sana siya dahil sa gulat ng gumalawan labi nito, kaya dahan-dahan siyang tumugon. Doon, nakaramdam siya ng ginhawa. Sobrang miss na niya ang lalaki. Nung maghiwalay sila ay naglapat ang kanilang mga noo. Stephen, Damn wife. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. As long as you came back to me, okay lang. Wala akong pakialam kung ilang taon ako maghintay. Hanggat babalik ka lang sa akin, iintayin kita. I will fucking wait for you until the end of the universe. I missed you so much. Please come back to me. I love you so much, wife. Umiiyak na saad ni Stephen. Doon, tumulo na ulit ang luha ni Miela kaya niyakap siya ni Stephen. Hindi niya akalaing ganoon pala ang lalaki. Sa kabila ng ginawa niya at pag-iwan dito, tinatanggap pa rin siya. Oo, mahal ko. Babalik ako. Patawad. I'm really sorry. Humihikbing sa ni Miela. Shh, ako dapat ang mag-sorry sa iyo, wife. I cheated on you. Umiling si Miela. Nakita ko ang CCTV. You weren't cheating. Sorry kung hindi ako nakinig sa iyo. Hinaplos ni Stephen ang pisngi niya. It's okay. Now, will you come back to me? Walang pagdadalawang isip na tumango si Miela dahil alam niya noong simulang makatapak si Stephen sa bahay nila. Uuwi ito kasama sila. At iyon nga ang nangyari. Kinabukasan ay umuwi sila sa mansyon ng lalaki. Hindi niya inaasahan na nandoon pala ang pamilya nila na naghihintay sa kanila ng anak niya. Nag-iiyakan ng lahat pero sobrang saya ni Miela dahil hindi nagalit ang mga ito. Sa halip ay tinanggap siya gaya ng kanyang asawa. Simula nga sa araw na yon ay bumawi siya sa kanyang asawa. Ipinagluluto niya ito, inaalagaan at sa kanila lambing. Ganoon din naman ang ginawa ni Stephen sa kanya lalo na sa kanilang anak. Gusto kasi nitong bumawi sa panahong hindi nito ito kasama. Nagigilty man siya ay pinili niyang inalis yon dahil gusto niyang gumawa ulit ng bagong alaala na walang sakit, pangungulila at guilt. At simula nga sa araw na nagtagpo silang muli, ay naging masaya na ang buhay nila at walang sino pa man ang makakasira nun. Sa buhay ay may dadating na hindi inaasahang deliryo. Bagyo man, sakuna o maski problema sa buhay. Ngunit sa kabila ng mga masasamang pangyayaring iyon, ay merong bagong simula. Lahat ay pwedeng makapagsimula kahit ano o sino ka man. Maski kung ano man ang nagawa mo. Sa buhay
ay walang second life, pero may ilang ulit na chances para baguhin mo ang buhay mo. Tiwala lang sa sarili at sa Panginoon. At sa pagmamahal, hindi dapat nagdidesisyon ng padalos-dalos gaya ng buhay. Minsan, kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung makakabuti ba ito sa iyo at sa ibang tao. Hindi pwedeng sarili lamang ang iniisip sa lahat ng oras. Minsan, kailangan nating magdesisyon para sa kapakanan ng lahat. Dahil sa buhay, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa palagi. Kailangan mo ng kaagapay at kasama hanggang sa huli mong hininga. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli! Paalam! Napahawak si Stephen sa kanyang sentido at pabagsak na nilapag